Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Exclusive. Umupong acting mayor ng Bamban Tarlac, planong i-convert ang dating Pogo bilang paaralan. Singapore President darating sa Pilipinas ngayong araw. EDSA Kamuning flyover, bukas na sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Sa MBC TV correspondents, pagkamatay ng 2 babae at isang napagkamalang sospek sa Davao del Norte, iniimbestigahan na. Sa MBC TV Sports, Heroes Parade para sa mga Filipino Olympian naging matagumpay. Mga taga-suporta dumagsa. At sa Showbiz Spotted, Mami Jonisha Pacquiao, pinayuhan si Carlos Yulo tungkol sa nanay nito. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. From Pogo to School, ito ang pinaplano ni Acting Bamban Tarlac Mayor Eranio Timbang para mapakinabangan ang dating kinalalagyan ng sinalakay na Pogo Hub. Ayon pa sa Acting Mayor, marami itong plano na magpapalakas sa productivity at revenue ng sinalakay na ex-Pogo compound. Narito ang exclusive report ni Nicole Lopez Poyawan. Kung bibigyan ng pagkakataon, plano ni Bamban Tarlac Acting Mayor Eranio Timbang na i-convert ang Baufo Compound bilang isang paaralan o recreation area. Ito ang sinabi ni Timbang nang matanong ang kanyang plano sa compound na naging pugad ng mga iligal na pogo sa administrasyon ni dismissed Mayor Alice Guo. Ayon kay Timbang, marami siyang iniisip na ilagay sa nasabing compound upang kumita naman ito at makatulong sa kanilang bayan. Pala rin po ako, Ka Jerry, sa susunod na taon, 2025. Dahil ang balita ko po na forfeit po ng Executive Secretary ang buong compound na to. Marami po katunying sa ano ko daw po, sa panahon ko, sabi po ng Tarlac State University, maglalagay po daw sila rito ng Tarlac State University Extension. Malaking bagay ito, Ka Jerry, lalo na po dito sa amin. Ang dami pong kailangan na mga trabaho. Pwede rin po siyang PPO, pwede po siyang restaurant, pwede siyang mall. Para multi-complex na rin siya, Ka Jerry. Malaking tulong po yun sa amin. Inihayag ng acting mayor na tatakbo siya sa 2025 bilang mayor ng Bamban, nangyari man ang kontrobersya sa Pogo o hindi. Una rito, dinismiss ng ombudsman si Guo dahil sa ugnayan niya sa Pogo at iba pang mga kaso. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, ibinulgar ng umupong acting mayor Eranio Timbang na nakatatanggap siya ng death threat. Sa eksklusibong panayam ng DZRH kay Acting Mayor Eranio Timbang, sinabi nito na noon pang unang pumutok ang issue sa pag-raid sa Pogo Hub sa kanilang bayan ay may tumitik-tik na sa kanya. Ito'y makaraang tanging si Eranio ang tumutol sa konseho na bigyan ng LONO o Letter of No Objection ang itatayong Pogo sa Bamban. Sa ngayon anya ay tuloy-tuloy ang kanyang trabaho, kasabay ang dobleng pag-iingat at pag-asang walang mangyayaring masama sa kanyang buhay. Ano po yung buhay ko ngayon, lalo na po ako po yung pinag-iinalan daw po nila na ako yung dahilan ng nangyayaring problema sa aming bayan. Sa kabila po ng katotohanan lang po yung gusto kong yung tama lang po, katunying. Ang alam ko tama na nagawa ko. Pero yun po ang nagiging dahilan ngayon na sa pangamba ng buhay ko, pangamba ng mga mahal ko sa buhay, katunying.
Samantala sa iba pang mga balita, nakatakda namang lumapag sa Pilipinas. Mamayang hapon si Singaporean President Tharman Shanmugaratnam para sa kauna-unahan nitong state visit sa Pilipinas. Tampok sa pagbisitang ito ang bilateral meeting nila ni Pangulong Bongbong Marcos para palakasin ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Ang buong detalye tinutukan ni Leth Narciso. Biyaheng Pilipinas si Singapore President Tharman Shanmugaratnam para sa 3 araw na state visit. Pagdating mamayang hapon, unang mag-aalay ng bulaklak ang Singaporean leader sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park sa Maynila. Ito ang unang pagbisita ni President Shanmugaratnam sa bansa at makakasama niya ang asawang si Mrs. Jane Yumiko Itogi. Magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean President sa Malacanang. Ito'y para pagtibayin ang commitment na palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, ipagpapatuloy ng Pilipinas at Singapore ang kooperasyon sa larangan ng enerhiya, healthcare at iba pa. Nakatakda namang lagdaan ang mga kasunduan na may kinalaman sa recruitment ng Filipino healthcare workers at kolaborasyon sa climate financing. Idaraos din ang exchange of gifts ni na PBBM at Shanmugaratnam at state banquet sa palasyo mamayang gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May go signal na muli sa plenaryo ng Kamara ang panukalang tax exemption sa mga donasyong matatanggap ng mga atleta nating isinasabak sa international sports competition. Matatandaang hindi umusad sa Senado ang katulad na panukalang batas noong 18th Congress nang masungkit ni Heidelin Diaz ang gintong medalya sa 2020 Tokyo Olympics. Pakinggan natin ang balita ni Milky Rigunan. Lusot na sa plenaryo ng Kamara ang bill para bigyan ng tax exemption ang donasyon sa mga national athlete na sumasabak sa international sports competition. Ito ang House Bill 1154 na akda ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, kasabay ng pagkapanalo ng 2 gold medals sa 2024 Paris Olympics ng gymnast na si Carlos Yulo. Ayon kay Salceda, ang bill ay unang tinawag na Heidelin Diaz Law na isinumite noon pang 18 Congress bilang pagkilala kay Diaz nang manalo ng gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. Ang bill ay naipasa sa Kamara pero hindi naman umusad sa Senado. Sa bill, exempted hindi lamang ang premyo kundi maging mga binibigay na mga donasyon ng mga kumpanya matapos manalo ang atleta. Exempted din ang mga donasyong natatanggap sa training 1 taon bago ang actual competition. Paliwanag ni Congressman Salceda, mahalaga na exempted sa buwis ang mga donasyon habang nagtitraining ang atleta dahil mahaba at matagal ang inilalaan nilang pagsasanay. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod naman ng mga gantimpala mula sa Malacanang at mula sa Kamara, paparangalan din sa Senado ang mga atleta nating lumahok sa 2024 Paris Olympics. Ito'y bilang pagkilala sa may tuturing na best finish ng Pilipinas sa kasaysayan ng Olympics sa loob ng 1 siglo sa pangunguna ni double gold medalist na si Carlos Yulo. Magbabalita si Raymond Dadpaas. 18 mga Senate resolutions ang inaprubahan ng mga senador bilang pagkilala sa lahat ng mga atletang Pinoy na lumahok sa katatapos na Paris Olympics. Nakatuon ito sa 2 gold medal na nakamit ni Carlos Yulo sa larangan ng gymnastics at ang 2 bronze medal na nakamit ni Nesty Pitesio at Ira Villegas sa larangan ng boxing. Ayon kay Senador Christopher Bongo, na siyang chairman ng Senate Committee on Youth and Sports, gumuhit ng kasaysayan sa Paris Olympics ang ating mga atleta dahil sa kauna-una ang pagkakataon sa loob ng 100 taon ay naging matagumpay ang paglahok ng ating mga atleta, lalo na't nangyari ito sa 18th at 19th Congress kung saan siya kabilang. Umaasa si Senador Go na mas marami pang mahimok sa sports sa pamagitan ng isinulong nilang pagtatayo ng National Academy of Sports. Tinawag naman ni Senador Ramon Bong Revilla Jr.
na hindi lang bayani kundi isa ng alamat si Kaloy Yulo sa nasungkit nitong 2 medalyang ginto. Nararapat lang na siya ay gawaran ng Philippine Senate Medal of Excellence. Nagbigay pugay din si Senate Pro Tempore Jingo Estrada sa lahat ng 22 atletang Pinoy na lumahok sa Paris Olympics dahil ang Team Philippines ay siyang best performing country mula sa Southeast Asia. Umaasa naman si Senador Joel Villanueva bilang isang dating atleta na sana ang tagumpay na ito ay magsilbing mitsa para sa mga atleta at sa milyon-milyong mga kabataan upang sila ay magpatuloy sa pagsisikap hanggang maabot ang kanilang mga pangarap. Sabi ni Villanueva, tiyak na marami ang naiyak ng 2 beses pinatugtog ang ating lupang hinirang sa Paris Olympics dahil sa 2 gold medal ni Carlos Yulo. Sa araw ng Lunes, gagawaran ng parangal ang mga atleta sa Senado at hanggang ngayon ay wala pang announcement kung magkano ang ibibigay sa kanilang cash incentive. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Tis Escudero na unahin nila ang ibang institusyon na magbigay parangal sa ating mga atleta at hindi nila kailangang makipag-unahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging matagumpay naman ang ginanap na Heroes Welcoming Parade para sa ating mga atletang o Filipino Olympians na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Sakay ng float ang 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, 2 bronze medalist na sina Ira Villegas at Onesti Petesio at ang 13 pang mga atleta. Ang mga naging kaganapan sa nasabing parada, tinutukan ni Matchpoint Mili Borja. Proud na sinalubong ng ating mga kababayan ang mga Filipino Olympians na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Mapakalsada man o dito sa Rizal Memorial Sports Complex, dinagsa ng mga taga-suporta ang Heroes Welcoming Parade. Mula Aliw Theaters sa Pasay City hanggang sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila, malakas na hiyawan ang sumalubong sa ating mga bagong bayani. Sinabayan ang mainit na panahon, mainit ding sinalubong ng tinatayang nasa 25 taga-suporta ang 7.7 km Heroes Welcoming Parade. Sama-sama sa iisang float, bakas naman sa mga mukha ng mga atleta ang saya sa pangunguna ni 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at ang mga bronze medalist na sina Onesti Petesio at Ira Villegas. Sakay din ng float ang 13 pang mga atleta na sina swimmers Jarrod Hatch at Kyla Sanchez, hurdlers na sina John Cabang at Lauren Hoffman, weightlifters na sina Elrin Ando, Vanessa Sorno at John Ceniza, boxers na sina Yumir Marshall, Carlo Paalam at Hergy Bacyadan, fencer na si Sam Katantan, rower na si Giovanni Delgaco, at judoka na si Kiyomi Watanabe. Inikot ng mga ito ang kahabaan ng Rojas Boulevard, Padre Burgos, Finance Road, Taft Avenue, Adriatico Street. At naispatan din sa crowd ang tatay ni Kaloy na si Mark Andrew Yulo para suportahan ng anak na kalaunay sinaluduhan at ipinagpasalamat naman ng gold medalist. Bandang 6:15 ng gabi nang makarating ang mga atleta sa Rizal Memorial Sports Complex para muling humarap sa kanilang mga taga-suporta at magbigay ng maikling mensahe. Yung dami ng Pilipino. Sobrang saya po namin, tsaka napaka-overwhelming. Mixed emotion po. May mensahe ka ba sa mga kababayan mo? Sa lahat po ng kababayan ko sa buong mundo. Tapos, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa suporta nyo at sa prayers nyo. Lalo na po sa mga nanood po sa amin na madaling araw po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Po na nag-i-aim na sundan yung yapak po naming lahat na nandito po sa harapan ninyo. Huwag nyo pong pigilan yung sarili ninyo. Huwag nyo pigilan na abutin ang pangarap ninyo. Lagi nyo pong tatandaan, sa bawat paghindi ni Lord, sa bawat na ayaw ni Lord ibigay yung gusto natin, mas better ang plano ng Panginoon lagi kaysa sa atin. Maraming salamat po sa Panginoon sa paggabay sa amin, pagbigay po ng lakas para ipagtaguyod yung mga pangarap namin sa buhay. Proud na proud ako sa mga nakatayo dito sa gilid ko. Grabe yung motivation po na nakukuha ko sa kanila at mga natututunan. Sobrang nakaka-inspira sila lahat.
mas gagalingan pa po namin sa mga susunod na competition at asahan niyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong sumusuporta sa amin. Grabe, hindi ko na po alam anong masasabi ko pero maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all po. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Mga aktibong pulis, sundalo, exempted na sa drug at psychological test para sa gun permit. Bureau of Corrections tiniyak na walang kaso ng overstaying na preso sa kanilang mga pasilidad. Sa MBC TV Sports, mga bagong rules sa Season 49, inilatag ng PBA. At sa showbiz spotted, Angeline Quinto, mom of two na. Maxine Medina, isinilang naman ang unang anak. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Exempted na sa drug at psychiatric tests ang mga aktibong pulis at sundalo para sa pag-secure ng gun permit. Paliwanag ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil, matagal nang bahagi ng training ng mga uniform personnel ang tamang paghawak ng armas. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Tinanggal na ng Philippine National Police ang requirement na drug test, maging psychological at psychiatric tests para sa gun permit ng mga aktibong pulis at sundalo. Sa memorandum order na inilabas ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, hindi na inire-require ang naturang mga eksaminasyon sa pagkuha ng active personnel ng License to Own and Possess Firearms o LTOP. Paliwanag ni Marbil, trained o sanay na ang naturang mga tauhan ng pamahalaan para humawak ng nasabing armas. Sa bahagi naman ng Civil Security Group, nabatid na maraming pulis ang hindi makapag-renew ng lisensya ng baril dahil umano sa pagiging busy sa kanilang tungkulin. Batay sa datos, higit 26,000 na ang expired na LTOP sa pinagsangmanghanay ng PNP at AFP, habang halos 55,000 naman ang may paso ng firearms registration hanggang ngayong buwan ng Agosto. Umaasa si PNP CSG spokesperson Lieutenant Colonel Yudisan Gulciano na mapaluluwag ng bagong requirements ang pasani ng mga aktibong pulis at sundalo para sila ay muling makapagparehistro ng kanilang mga baril. Police personnel natin at saka yung mga active na AFP naman natin ay since training pa lang yan, trained na yan sa responsible gun hold ownership or yung tamang proper na paggamit ng baril. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bumuo naman ng komite ang Department of Interior and Local Government o DILG na mangunguna sa complete overhaul ng konseho ng Bamban Tarlac. Ito'y kasunod ng pagkakatalaga kay Eranio Timbang bilang acting mayor ng munisipalidad matapos i-dismiss sa serbisyo si dating Mayor Alice Guo dahil sa patong-patong na kasong kinahaharap nito. Narito ang ulat ni Kyle Bulias. Bumuo na ng komite ang Department of Interior and Local Government para kumpletuhin ang konseho ni Bamban Tarlac Acting Mayor Eranio Timbang. Ayon kay Secretary Benher Abalos, alinsunod ito sa Local Government Code at isang memorandum circular noong 2019. Tinalaga ko po si Yusek Iringan ng DILG, si Regional Director Nuida ng Region 3. Tapos maghahanap po kami ng tatlong civil society organization. Kasama po yung isang provincial yung PCL, yung natawag na Councilors League.
Sinabi ni Abalos na ang komite ang magtatalaga sa 8 kinatawan na magiging konseho na timbang. Dagdag pa ng kalihim, kailangan na itong mabuo hanggang bukas dahil marami pang hahabulin na trabaho ang kauupo lamang na acting mayor. Samantala, sinabi ni Abalos na makalipas ang 3 buwang panunungkulan ni Timbang bilang alkalde ng Bamban Tarlac, saka lamang susundin ang rule of succession kung saan ang mauupo ng alkalde ay ang dating vice mayor na si Leonardo Anunciacion at ang magiging vice mayor naman ay ang number 1 councilor na si Timbang. Sabi ni Abalos, ito'y matapos patawan ng 3 buwang suspensyon ng ombudsman sina Anunciacion kasama ang 9 na municipal councilors kaugnay pa rin ng isyu sa Pogo. Kahapon nga ay nanumpa na bilang acting mayor ng Bamban Tarlac si Timbang na siyang nag-iisang opisyal sa lungsod na hindi sumang-ayon na bigyan ng permit ang operasyon ng Pogo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng Bureau of Corrections o Bucor na wala ni isang preso ang overstaying sa kanilang mga pasilidad. Ito'y matapos abutin sa 7 taon ang jail term ng isang preso sa Cavite na dapat sana ay 3 taon lamang. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang, wala silang kapabayaan na pagdating sa kapakanan ng Persons Deprived of Liberty o PDLs, partikular sa pagpapalaya matapos ang kanilang sintensya. Sinabi ni Katapang na tumatalima ang Bucor sa panuntunang itinakda ni Justice Secretary Boying Remulla na dapat palayain ng walang antala o real justice in real time ang mga eligible makalabas ng piitan. Iniutos na ng Bucor Director ang ebalwasyon sa mga prison record ng lahat ng preso at pinababatid nila ito sa mga kanilang legal documentation at impormasyon gaya ng petsa ng kanilang paglaya. Pilipinas. Hanging habagat pa rin tulad kahapon ang patuloy na bumubugso sa Hilagang Luzon. Magdadala ito ng mahina hanggang sa katamtaman at minsang malakas na ulan sa bahagi ng Ilocos, Batanes at Babuyan Group of Islands. Habang maaliwalas na panahon naman ang dapat asahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa kabilang na ang Metro Manila. Bagamat pagsapit ng gabi ay mataas na ang tsansa ng localized rain showers at thunderstorms. Samantala, tinatayang kikilos pahilaga ang habagat sa extreme northern Luzon, kung kaya't makakaranas na rin ng mataas na tsansa ng ulan ang mainland Cagayan at Apayao bukas. Habang patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang banta na may mabuo at pumasok na bagyo ngayong weekend sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon pa sa Weather Bureau, posible ring mawala ang epekto ng habagat sa anumang bahagi ng ating bansa pagsapit ng Sabado. Kaya inaasahan ang maaliwalas na panahon over the weekend. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong Huwebes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, good news naman para sa mga motorista. Yan ay dahil muling nagbukas para sa lahat ng uri ng mga sasakyan ang EDSA Kamuning Flyover. Makaraan itong isara sa publiko para bigyang daan ang retrofitting at rehabilitasyon. Magbabalita si Val Gonzalez. Bukas na sa motorista ngayong araw ang buong stretch ng Kamuning Flyover sa EDSA Quezon City. Alas 6 kaninang umaga ay pinangunahan ni na DPWH NCR Director Lori Malaluan, MMDA Chairman Romando Artes at iba pang mga matataas na opisyales ang pagbubukas ng isa sa pinakamatandang flyover dito sa Metro Manila. Mayo 2 nang isara para sa rehabilitation ng flyover. Napaagang pagbubukas nito dahil dapat ay sa buwan pa ng Oktubre ito matatapos. Sabi ni Direktor Malaluan, napaaga sa target date ang opening ng flyover dahil sa 24/7 at talagang minadali ng contractor ang pagtatrabaho para matapos ito kaagad. Samantala sa deck slab naman na nasa ibaba ng flyover ay 30% nang natatapos. Pero sabi ni Malaluan, ligtas na sa pagdaan dito ang anumang uri ng sasakyan. Matapos mabuksan sa publiko, mabilis na nakadaan ang mga habang hilera ng mga public at pribadong mga sasakyan na galing ng North Avenue at Kamanaba area. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo naman ng showbiz, dalawang celebrity babies ang ating bida. Ang singer-actress kasing si Angeline Quinto, opisyal ng mom of two. Habang ang beauty queen namang si Maxine Medina, isinilang na ang kanyang unang anak. Ang iba pang detalye tutukan sa showbiz report na ito. Meet Baby Sylvia, ang ikalawang anak ng singer-actress na si Angeline Quinto. Ang pagdating ng kanilang little bundle of joy ibinahagi sa IG account na ngayon kuya ng si Silvio, ang 2-year-old Sunny Angge. Masayang pagbabahagi ng mga awit were officially a family of 4. Kalakip ang ilang kuwang larawan sa ospital matapos ang kanyang panganganak. Kung matatandaan, last April nagpalitan ng matamis na idea si Angeline at ang kanyang non-showbiz partner na si Nonrev Dakina sa Quiapo Church. Samantala ko ang singer na si Angeline, mom of 2 na, ang former beauty queen namang si Maxine Medina, first-time mom. Sa IG, pinasilip ni Miss Universe Philippines 2016 ang kanyang baby boy na si Timothy Mateus Ezekiel. Little miracle naman kung ituring ng mag-asawang Maxine at Timothy Liana ang kanilang unang anak. Magunita na buwan ng Pebrero, inanunsyo ng beauty queen turned actress ang kanyang pagbubuntis. Noong nakaraang taon, 2 beses ikinasal sina Maxine at Timothy. Una sa pamamagitan ng church wedding ceremony na sinunda ng beach wedding sa Palawan. Narito ang mga balitang dapat nyo pang abangan. Bayani ng Pilipinas campaign, suportado ni BBBM para sa mga magsasaka. Sa MBC TV correspondents, 4 katao, arestado sa anti-drug operation sa Cordillera. Sa Hoy Bawal Yan, parusa sa voice phishing. Alamin sa MBC TV Sports, mga bagong rule sa PBA Season 48 o Season 49 inilatag. At sa showbiz spotted, Mami Jonisha Pacquiao, pinayuhan si Carlos Yulo tungkol sa nanay nito. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang Bayani ng Pilipinas campaign para sa mga magsasaka. Paniwala ng Pangulo, ang pagkain ng bawat Pilipino ay nakasalalay sa dugot pawis na iniaalay ng ating mga kababayang magsasaka. Ang balitang yan tinutukan ni Rose Babiera. Nagpabatid ng kanyang suporta si Pangulong Bongbong Marcos sa Bayani ng Pilipinas, ang kampanyang nagsusulong at kumikilala sa mahalagang papel ng mga magsasaka sa bansa sa pagpupulong kasama ang Private Sector Advisory Council o PSAC. Sinabi ng Pangulo na kung hindi dahil sa sakripisyo ng mga magsasaka ay walang makakain ang mga Pilipino. Ang Bayani ng Pilipinas ay inisyatibo mula sa PSAC. Layo nitong kilalanin ang pagsasaka bilang good way of life at hikayatin ang nakababatang henerasyon na ituring at gawin itong propesyon. Ayon kay PBBM, sisimula na ng pamahalaan ang pagbabalangkas ng mga plano para itaguyod ang proyektong ito. At ayon naman kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, nakahanda na ang PSAC na mag-produce ng mga campaign material at mag-implementa ng epektibong estratehiya upang masigurong magiging matagumpay ang kampanyang ito. Isa itong paraan aniya upang ipagbunyi at hikayatin ng mga magsasaka na patuloy na paunlarin ang kanilang hanap buhay. Dagdag pa ni Garafil, nananatiling prioridad ng Marcos administration ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pangisdaan tungo sa inaasam na food security. Sa parehong pagpupulong ding ito, inatasan ng Pangulo ang Cooperative Development Authority o CDA na tignan ang potensyal na ugnayan at paglikha ng mga partnership sa pagitan ng mga agricultural cooperatives at local government units para matutukan ang training ng mga magsasaka at ang tuloy-tuloy na pagpapaunlad ng sektor. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman ang Trabaho Party List na kasabay ng pagbaba ng unemployment rates ng bansa ay dapat sabayan din ito ng pag-angat ng kalidad ng trabaho at benepisyo at kabilang nga rito ang financial at workplace stability ng bawat manggagawang Pilipino. Tutukan natin ang report ni Edniel Parosa.
Iginiit ng Trabaho Party List na kasabay dapat ng momentum sa patuloy na paglikha ng trabaho ang pagtaas ng kalidad ng trabaho at benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Mabuti man ang progress report ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglago ng ekonomiya, paglutas ng kahirapan at paglikha ng trabaho, isinusulong ng grupo na dapat itaas din ang kalidad ng trabaho at benepisyo. Kasama rito ang mga pagpasa ng panukalang batas upang makapaghandog ng disenteng kita, dagdag benepisyo at pangangalaga sa seguridad ng mga manggagawa. Sang-ayon ang tagapagsalita ng Trabaho Party List na si Attorney Filimon Rey L. Javier sa pahayag ni PBBM na baliwala ang lahat ng ginagawa ng pamahalaan kung walang pagbabago sa buhay ng Pilipino. Bilang suporta sa direksyon ng administrasyon, iginiip ni Attorney Javier na mananatiling plataporma ng Trabaho Party List ang pagtaas ng antas ng pamumuhay ng mga manggagawa dahil di dapat umano tumigil sa magandang ulat sa ekonomiya ang pagsulok ng interes ng sektor. Suportado rin ng Trabaho Party List ang polisiya ng Administrasyong Marcos na mag-invest sa mga tinatawag na job-generating infrastructure at social protection programs, pati na rin sa mga programa sa kalusugan at edukasyon. Giit ng Trabaho Party List, di lang dapat datos ang umangat, kundi pati na rin ang mga benepisyong direktang mapakikinabangan ng milyon-milyong manggagawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado naman ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ng 2 babae at isang napagkamalang sospek sa Davao del Norte. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Norte. Nagsasagawa na ngayon ng inisyatib o motu proprio investigation ang Philippine National Police Internal Affairs Service kaugnay sa madugong krimen na kumitil sa 4 na buhay sa Tagum City noong Huwebes ng hating gabi noong Agosto 9, 2024. Ito ay matapos na aksidente na baril ng isang membro ng Davao del Norte Police Provincial Office na rumisponde sa malagim na insidente ang isang 20 anyos na bystander na kinilalang si RJ Kahilog na nasa crime scene para tumulong sa mga biktima. Si Kahilog na pinaniwalaan ng mga pulis na suspek ay tinamaan ng ligaw na bala na pinaputok ni Staff Sergeant Richard Ibanez. Batay sa spot report na ibinigay ng Davao del Norte Police Office, 2 empleyado ng isang shopping mall sa lungsod ang pinagsasaksaka hanggang sa mapatay gamit ang kitchen knife sa kanilang boarding house sa Talisay, Zarra, Magupo East. Kinilala ang mga ito na sina JC May Tabang, 19 anyos at Juan Rondan, 28 anyos, habang na-neutralize ng mga pulis ang suspek na nakilalang si Nelson Narbasa, 33 anyos, na isang security guard. Na-recover ng Davao Norte Provincial Forensic Unit ang 7 fire cartridge cases at 3 fired bullets na pinaniwala ang galing sa 9mm caliber pistol na dinala sa kanilang kustudiya para sa karagdagang ballistic examination at isang kitchen knife na may sukat na higit sa 37 pulgada. Samantala, nanawagan ngayon ng hustisya ang mga kaanak ng mga biktima, lalo na ang pamilyang Kahilog, dahil naniniwala sila na pagkamanalang na suspect si RJ Kahilog. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera. Inaresto ng mga operatibo ng Cordillera PNP ang 4 na drug personalities kasabay ng pagsamsam ng higit 500,000 pisong halaga ng illegal na droga sa magkakaiwalay na anti-illegal drug operation sa Cordillera kahapon. Sa Baguio City, natiklo sa bisa ng warrant of arrest ang isang 33 anyos na suspect sa Barangay Bacakeng Central. Nakumpiskan nito ng 62 gramo ng shabu at 10 gramo na marijuana na nagkakalaga ng 422,800 pesos. Isa pang street-level individual ang natimbog at nakumpiska ng shabu sa bypass operation sa lungsod. Naresto naman sa Tabuk City, Kalinga ang isang high-level individual na nagbenta ng halos 16,000 pisong halaga ng shabu. Samantalang sa Bangged Abram, nadakip ang 27 anyos na street-level individual na nakumpiska ng higit 8,000 pisong halaga ng shabu. Ang 4 na suspek ay sasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nakaluboso ang dalawang lalaki matapos ikasa ang drug bypass operation at makabili ng droga at makumpiskahan ang mga ito ng baril sa Roman Highway, Barangay San Francisco 1, Limay, Bataan. Sa ulat mula kay Limay Chief Major Dennis Duran, nagkasa ang kanyang tanggapan Drug Enforcement Unit ng bypass alas 10 ng gabi sa mga sospek sa pamumuno ni Deputy Police Captain Eduardo E. Conchada Jr. na kinilala mga sospek na sina alias Rogin, 20 anyos, residente ng Barangay Palian Hermosa at alias Alfredo, 36 anyos, residente naman ito ng Barangay Los Limay. Nang magpositibo na makabili ang nagpanggap na bayar na pulis ng droga na ang mga ito ay agad na inaresto. Nakumpiska sa mga nadakip ang ilang pakete na naglalaman ng shabu at nabawi din ang ginamit na mark money at isang 30 revolver na kargado ng bala. Dinala ang mga naaresto sa Limay PP Station at naharap ang mga ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balik tayo sa kwentong Olympics. Nagsilbi namang inspirasyon ang tagumpay ni two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo sa ilang kabataan at atleta upang magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ang proud moments na yan ng ilang kabataang nag-abang sa Heroes Parade kahapon, panoorin sa The Better News Report ni Rovic Manuel. Nagsilbing inspirasyon sa ilang mga kabataan at kapwa-atleta ang naging pagkapanalo ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa panayam ng DZRH sa ilang mga dumalo at sumuporta sa welcoming parade para sa ating mga magigiting na atleta, naging inspirasyon at proud umano ang ilang mga kabataan at maging mga atleta sa naiuwing karangalan ni Carlos Yulo at ng iba pang Filipino Olympian sa bansa. Isa na nga riyan si Jean Marie Sucalit, isang sepak takraw national athlete at minsan na ring nag-uwi ng ginto sa Pilipinas sa SEA Games noong 2019. Si Yulo, si Carlos Yulo, isa sa nagbigay ng karangalan talaga sa Pilipinas. Kasi isa din sa nagbigay ng inspirasyon po para sa akin talaga. Kasi galing din sa kahirapan si Yulo. So gagaya ako na parang wala din talaga nangangarap din na magkaroon ng magandang buhay. Ayon pa kay Sucalit, isang inspirasyon ng lahat ng mga atletang Filipino na nagbibigay lakas sa tulad nila upang magpatuloy sa kanilang pangarap. Para naman kay Jason Huerte na minsan na rin nakapag-uwi ng medalya para sa bansa, itinuturing nito na tatatak sa kasaysayan ang pagkapanalo ng ating mga atleta lalo na ni Carlos Yulo. Sobrang history yun para sa aming mga atletang Pilipino kahit na hindi kami nakakuha ng medalya. Pero para sa amin, yung nakita at nasaksihan namin na ang parade at welcome para sa mga Olympians natin ay sobrang napakaganda at napakasaya po. Especially pa rin kay Yulo dahil 2 times gold medalist siya sa Olympics and first time in history na nangyari sa bansa natin yan. Samantala, libo-libo ring mga Pilipino ang talaga namang matyagang nagabang para makita lang ang ating mga magigiting na atleta. At isa nga sa pinakainabangan lalo na ng mga Manileño ay ang kababayan nilang si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Siyempre si Carlos! Si Carlos! Pero inabangan din namin mga ibang atleta. Kasi po, part po kami ng cheering team sa school namin. So, pinaka-idol po namin si Carlos kasi, magaling siya, gymnast siya. So, part din yun sa amin sa cheerleading. Kaya, mas inaabangan namin siya at mas iniidolo namin siya. Bukod naman sa inabangan ay talaga nga namang proud rin ang mga kabataan sa naging tagumpay ni Yulo. Proud na proud po kami sa kanya kasi naabot niya po yung 2 ginto kasi mahirap po yung kunin sa Olympic. Inano niya rin po yung pinakilala niya rin yung Pilipinas. Kasi nakikita namin siya nung dati. Nag-gaano pa lang siya, parang sumusubok pa lang siya. Tapos ngayon, nakaka-proud. Samantala, naging matagumpay naman ang Heroes Welcoming Parade ng mga atleta na inabangan at sinuportahan ng nasa 25,000 na mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Marami nang nagsulputang modus o anyo ng pang-scam lalo na sa digital age. Isa riyan ang voice phishing na paraan ng panloloko gamit ang telepono o pagtawag sa bibiktimahin sabay ng pagkuha ng mahalaga nitong impormasyon. Ano kaya ang maaaring parusa sa krimen na ito? Tunghayan sa report ni Rose Babiera. Kasabay ng pagpapatupad ng digitalization program sa ilalim ng Marcos administration o ang pagsusulong ng mga online processes ng pamahalaan at mga pribadong sektor ay naglipa na rin ang iba't ibang modus kung saan ginagamit ang mga mobile device at online platform para mang-scam. Isa na riyan ang voice phishing o vishing kung saan tinatawagan umano ng scammer ang biktima para magpakilala na galing raw ito sa isang legitimate organization tulad ng bank at mga government agency. Gagamitin ang iyong mga personal information tulad ng password, credit card number at iba pang mga detalye para mang-scam at manghingi ng pera. Ano kaya ang mga parusa sa mga mahuhuling sangkot dito? Nakasaad sa Section 4 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang illegal na pagkuha ng mga personal na impormasyon sa paraang nabanggit sa seksyon gaya ng phishing ay maaaring patawan ng pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng 200,000 hanggang 500,000 pesos. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo naman ng basketball, bagong season, bagong rules. Yan ang tila dapat pakaabangan sa paparating na Season 49 ng Philippines Basketball Association o PBA. Maliban kasi sa 4-point shot, may 3 pang karagdagang anunsyo ang liga. Kung ano yan, alamin sa report ni Millie Borja. Kasunod ng samot-saring reaksyong natanggap ng Philippine Basketball Association mula sa publiko, matapos i-anunsyo ang 4-point shot, ang liga mayroong karagdagang rule para sa paparating na Season 49. Ayon kay PBA Deputy Commissioner Eric Castro, ipatutupad na rin ng liga ang pagtanggal ng over the backboard violation, restrictions sa official suspension of play, maging ang pagbabago sa hashmark ng mga coach. Sa over the backboard violation, papayagan na nito ang mga manlalaro na tumira sa likod ng backboard at tatawagan lang ng referee ang tira kung matamaan nito ang timer sa taas ng board. Pagdating naman sa suspension of play, ang mga manlalaro na bumagsak sa court dahil sa injury o anumang pangyayari ay bibigyan ng 15-second leeway para makabalik sa paglalaro. Kung di ito masunod, kailangan na nilang palitan sa playing court. At panghuli, kung lumagpas sa mga coach sa hashmark, bibigyan lamang sila ng warning sa unang pagkakataon at technical foul na sa pangalawa. Sa linggo August 18, magsisimula na ang bakbakan ng 12 teams sa PBA court. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna naman ng tagumpay ng tinaguriang si Golden Boy na si Carlos Yulo, naagaw din ng atensyon ng madla sa isyu nito sa kanyang pamilya. Kaya maging ang ina ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao na si Mami Junisha, nagbigay ng payo kay 2-time Olympic gold medalist. Ang mensahe ni Mami D kay Kaloy, panoorin sa Showbiz Report na ito. May payo ang ina ni boxing champ Manny Pacquiao na si Mami Junisha kay 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ito ay matapos maging laman din ng mga balita ang tampuhan ni Kaloy at ng kanyang nanay na si Angelica Yulo sa gitna ng makasaysayan nitong tagumpay. Dong, Carlos Yulo, mahalin mo ang nanay mo, huwag ka magtanim ng kim-kim ng samang loob. Dagdag mensahe pa ni Mami D sa binansagang Golden Boy ng Pilipinas. Mahalin mo siya sa lubusan ng pagmamahal bilang nanay. Kaya mahal na mahal ka niya. Yan lang ang payo ko sa iyo bilang nanay. Magugunita na noong 1 linggo lamang, emosyonal na humarap sa media ang nanay ni Carlos Yulo. Dito, humingi ng tawad si Ginang Angelica sa kanyang anak, gayon din sa mga nasabi nito sa isang interview laban sa atleta at kanya raw naging pagpuna sa girlfriend ni Kaloy na si Chloe.
Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita po muli tayo bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.